Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV, panibagong araw at panibagong vlog ulit tayo mga ka-DIY. Sa araw na to, meron ulit tayong ikakabit at ilalagay kay Black Mamba sa Euro Griffin 180 natin. Sa mga nag-aabang, ito nang inaabangan ninyo, kaya huwag kayong magilipat ng channel. Pero syempre, bago natin tuloy yung video, shoutout muna natin Analos Vlog, paki-subscribe sa YouTube channel at paki-follow yung Facebook page niya. At syempre, shoutout din natin yung main page natin, Euro Griffin Community, headed by our boss admin, EI. Ayan, so mga nagpapa-shoutout pala sa Facebook page natin at sa YouTube channel natin. Ito na yun mga ka-DIY, yung pinakakaantay ninyo. Ayan, pagkita ko na lang sa inyo. Yo, may kodi ko tayo. Mga ka-DIY, nagpapa-shoutout si Madam Jean Lichanko sa mga YouTube subscriber natin. Donato Erickson, Errol Roblon, Anthony Cornelio, Giancar Labog, at syempre si Russell Baron. So ayan, lahat sila. Shoutout sa inyo mga boss at salamat sa tiwala at suporta sa panunood nun sa YouTube channel natin. Salamat sa pagko-comment at sa pag-share ng mga video natin. Abang-abang lang kayo sa mga next vlog natin kung ano pa yung may kakabit natin at upgrades natin dito sa Griffin 180 natin. At sa mga hindi ko pa nabanggit ng mga nagpapa-shoutout sa Facebook page natin, abang-abang lang kayo dahil sa dami nang nagpapa-shoutout, baka humaba yung introduction natin. Okay? So, ayan, sa mga nag-aabang kung anong pwedeng ikabit dito sa Euro Griffin natin na more upgrades, pang accessories, tara, unbox natin. Ayan. Ayan, meron tayong side cover ng crankcase. Ayan, so, alam nyo na, carbon ludi. Tapos, ito. Yan mga ka-DIY. Yun, no? Masyadong malaki. So yan, yan nakikita nyo, crankcase po yan. Mismong stock po ito ng PCX, Honda PCX 160. Inuulit ko po, pang Honda PCX 160 po ito, hindi po 150. Iba po kasi yung design ng 150. Tapos meron tayong cover dito. Yan, pang PCX 160 din po ito. Lalagay mo yan na ganyan. Okay. So, hindi ako kumuha nung, kasi pag bibili talaga kayo nito, hindi kasama yung cover. Okay? Hindi na ako kumuha nung stock kasi ang nakalagay Honda. May nakatatak po kasi yon dito na Honda. So, alam nga naman ilalagay natin yun, di ba? So, ang gagawin natin, bumili na lang tayo ng aftermarket na carbon. Yan. Okay? Tapos, ito yung kakabit natin. Pero sa mga magbabalak na magkabit nito, kailangan mo pang bumili ng yan, bearing. So yung bearing nito, yung code niya 6002. Okay? Same lang po sa stock, pang PCX din po. Yan, nakabili na rin po tayo. Nasa halagang almost 300 yata to, 200 plus kasama ng shipping. So made in Japan po yan. Yan, ito po yung code. Okay? Tapos ilalagay natin dito. Meron naman kasamang bearing yung stock, pero hindi na natin tatanggalin yun. Siyempre pag magsawa ulit tayo, pwede natin ibalik. Pero mga ka-DIY, itanong nyo sa ninyo, tanong nyo sa kasa o sa mechanic ninyo doon sa kasa mismo kung allowed kayo na magpalit. Pero sa akin kasi tinanong ko na to, pwede naman tayo magpalit. Okay? Baka mamaya mag-void yung warranty ninyo. Ha? Okay, disclaim ko lang pero ito kasi pampapugi. Tara, kita natin. So, baklasin muna natin to, tapos ikabit natin mamaya yung bearing. Gamit po tayo ng 8mm T-rings. Para ka-DIY, merong maiksi, merong mahaba. Actually, nilawagan ko na to kanina para hindi na masyadong humaba yung video natin. Pagka merong mahaba, huwag nyo isama sa tandaan nyo kung saan nyo ilalagay. Yan, napaka-DIY. Ito yung isa sa mahaba. So, pang dito siya. Tapos, itong gitna pa. Buwa sa lahat. Yan, napakahaba. So, kung bibilangin nyo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, yan, 10. Yan, wala na. So pagka tatanggalin nyo to, ito hindi naman na to babaklasin kasi pang cover lang naman yan. Actually mga ka-DIY, kahit naman na hindi nyo to palitan, kasi napakaangas naman na po yung
CVT cover natin, yung crankcase cover natin, napakaganda naman po. It so happen lang na merong nagsasuggest at merong nagre-request kung ano. Kasi 'di ba, sa mga Mio naman natin o sa mga Mio owners o ibang owners ng EDB PCX Click, nagpapalit din naman sila. Kahit na Honda na yung ano nila or kahit na Yamaha na yung nakatatak, nagpapalit sila for more good appearance. Pang ano yan, accessories po yan, kasama po yan sa kumbaga pang detalye ng motor para mas lalong pumugi. Pero sa atin, hindi tayo magpapalit dahil sa gusto lang natin palitan to. Gusto lang natin na mas umangas pa yung motor natin, mas kumbaga mas maangas yung motor kaysa sa ugali. Di bali na yung motor yung maangas kaysa sa ugali natin, di ba? Ang paporma. So yan, merong dowel to, kaya pag mahirapan kayo, pupukpukin nyo lang yun. May gasket siya. Ingatan natin yung gasket, mga ka-DIY. Yung gasket niya. So, itong gasket na to, ilalagay din natin doon sa kabila. So, ganyan po yung itsura ng loob ng ano natin, CVT natin. Okay? Yan. So, abang-abang din kayo, papalitan din natin, try natin na palitan yung fly balls nito at yung center spring at clutch spring. Okay? Abangan nyo. For the meantime, ito lang muna. Kasi marami tayong papalitan dito. Pwede rin kayo magpalit ng full CVT. Ibig sabihin ng full CVT, itong buong drive fish, tapos pulley, fly balls, yan, lahat yan. Pati itong torque drive, itong bell, clutch lining, center spring, clutch lining, buo yan. Pwede mong palitan. Nasa 5,000 plus siguro yun. Depende na lang po sa brand. 5 to 10,000 o to 15,000. Para ano. Pero sa atin, mag-experiment muna tayo. Okay, tara. So, ayan mga ka-DIY, kung i-compare natin, parehas lang po sila. Same lang po. Yung design lang sa labas ang magkaiba. Yan. Pero sa loob po, same lang po sila. So, ito yung ano, bearing nung ano natin, luma natin. May nakalagay naman dyan kung anong code. 6002 din, di ba? Yun, no? 6002. 6002. Pwede naman natin tanggalin to, pero ayoko na, bumili na ako ng bago. 6002. Tama ba? Opo. Ito. Oh, 602, di ba? Tapos tatanggalin natin yung circlip, ipapalit natin dito. So, ang gagawin muna natin, ilagay muna natin to. Yan. Yan. So, kailangan nating pilitin yan para lumagay siya. Pero ang gagawin natin, paiinitin na lang natin ng torque. Yan. Para lumambot yung bakal. Pero ang unang gagawin muna natin, dagdagan natin ng grasa. Tanggalin natin to. Yan. Natatanggal po yan. Pagkabilaan. Kasi kunti yung grasa nito pag bibili mo eh. O, di ba? Lagyan natin. Punasan na lang natin yung sumobra. Kasi pangit naman yung may sobra. Yan mga ka-DIY, payo ko pagka maglalagay kayo ng crankcase bearing sa kahit na anong motor, dagdagan nyo ng grasa mga ka-DIY. Kasi siyempre sa katagalan baka stock na yung nabili ninyo, naubos din yung grasa. Yung mga sumobra pupunasan po natin yan mamaya. Okay, para mas maganda yung hagod nya, yung ikot ng bearing natin, para mas tumagal. So yan, punasan natin. Tapos lagay na natin. Yun. Yan, pag naikabit natin, lulubog naman yan mga kadabay. Removable naman talaga yan. Actually, pag sa mga nagpaparipak ng mga bearing, kahit sa wheel bearing ng mga sasakyan, mga ganyan, ganun talaga ang ginagawa, tinatanggal yan. Pero yung iba kasi, mayroon din nabibiling bearing na wala tong seal. Ito kasi may seal, para hindi lumabas agad yung grasa. Ayan, nakalagay dyan, made in Japan. Diba? Yan, lalagay na natin dito. Pero painitin muna natin. Gamit tayo ng torque. So yung gamit natin, pantapat. Hindi kasi natin pwedeng pukpukin dito sa may gitna. Masisira yan. Dito sa may gilid ang pwede mong pukpukin. Ayan, so pwede itong 24mm pamukpok.
Okay? Panglapat. So, kailangan mo natin sindihan to. Saan ba yung lighter natin? Yan, so gamit tayo ng torch. Yan, bumili tayo ng ganito kasi mahilig tayo mag DIY. Yan, painitin lang natin to. Huwag naman masyadong malakas. Yan. Ito talaga mga diskarte mga ka-DIY. Pag gusto mo magtanggal ng bearing, pwede mong painitin yung gilid. Pag mong i-steady dapat umiikot-ikot para yan, lumambot yung bakal. Yan mga ka-DIY, mararamdaman nyo naman pagka masyado nang mainit yan, mangangamoy bakal na yan mga ka-DIY. Tapos i-try nyo lang. Yan, try natin. Yun oh. Tinanggal natin yung takip para hindi sunog. Kasi yung grasa, pwede naman natin palitan yan. High temp naman yung grease natin. Make sure na nakatapat lahat ng gilid bago natin ipukpok. Check natin. Yun. Malapit na. Malapit-lapit na po. Kailangan lang ganun talaga. Tiyagaan lang to. Ito yung pinangano natin na socket is size 24. Yun oh. Malapit na. Yan. Palabasin lang natin yung lagay ng circlip. Yan, try natin ilagay yung circlip. Tanggalin muna natin. So ayan yung circlip mga ka-DIY, hindi natin pwede mapagbaliktaran yan kasi meron yung lapat yan. So ayan, gamit tayo ng circlip removal. Yan, yung tapos tanggalin natin yun. Okay? So hindi baliktaran yan, ganyan yan. Yan, punasan na natin. Tapos dagdagan uli natin ng grasa. Yun oh, lumabas na yung lagay ng circlip, yung kanal niya na tinatawag. Make sure na pag maglalagay kayo ng bearing, mapapalabas nyo yung kanal na kung saan doon yung lalagay yung circlip. Kasi pag hindi nyo nailapat na maayos yung circlip, kakalas po yung mga ka-DIY, masisira po. Tapos ganoon lang po yung diskarte, pinainitan lang po natin. Tapos huwag nyong bibiglayin, huwag nyong pipilitin. Yan, tsaka natin lalagay itong cover nya. Natin ulit. Yan, so malinis na mga ka-DIY. Ang gagawin na lang natin na next ay ilalagay natin yung circlip. Ayan, ganyan yung paglagay ng circlip. Hindi pwedeng ito ang nandito sa baba. Okay? So, pag kunwari, doon sa stock crankcase nyo, ganito yung pagbaklas ninyo, dapat ganyan din yung pagbalik. Hindi pwede mapagbaliktaran o niya. Kasi may surface po yan. Okay? So, ganyan natin. Yan. Tapat natin doon sa may yun. So yun ang tama. Meron talagang sobra dyan kasi para hindi kumalas yung bearing. So ganyan po ang sura niyan. Paikutin natin kung iikot. Okay na. Yun. Pag umikot po yan ng ganyan, okay na po yan. So ayan, kabit na po natin mga ka-DIY. Pero lang po gamit po kayo ng torque drive, or kung hindi kayo marunong gumamit ng torque drive, grasahan nyo lang to sa may gilid or yung langis, tapos unti-unti nyong pilitin. Pero ingat lang, baka mabasag nyo tong dito. Syempre, mas wise or smart na gagawin nyo, ipapress nyo na lang po sa machine shop yung bearing pag hindi kayo marunong mag-DIY. Okay? So yan, salpag na natin. Yan, buuin na natin mga ka-DIY. Palagay natin yung sa may harapan. Yan. Ito kasi hindi na natin may lalagay ito. Yung foam niyan, ito.
Siguro bilan na lang natin yung para dito sa may loob niya. So for the meantime, ganito muna. Okay? So gamit tayo ng gold bolts. Yan, pinutulan na natin kasi masyado mahaba. Para dito yan. Okay? Gold bolts, oh. Yan. Yung 8 naman. Okay na naman si Black Mamba nito. Tapos yung dito, kunin na lang natin itong isa. Ito to. Yan. Factory, ano pa to? Factory seat pa, no? Right. Yun ang lagay natin dito. Yan. Salpakan naman po yan. Same lang. Yung sa may gitna mga kadewa, yung dito, hindi ko muna ilalagay kasi ano yun eh. Kulang ng haba. Papalitan ko na lang ng mas mahaba pa. Hindi kasi aabot. Kapit na natin. Gitna dito. Kaya lang, umiksi na siya. So, ang gagawin natin, hanap muna ako ng medyo mas mahaba dito, tapos putulan na lang natin. Tapos, pag nakita nyo naman na ganito nakadumi, yan o. Kita ba? Yan o, may mga alikabok na yan. Tsaka naghalong alikabok, tsaka langis. Linisan nyo na. Ang gagamitin nyo, wag po kayong gagamit ng gas. Ang gamitin nyo yung CVT cleaner. Okay, CVT cleaner o. Pero yung gas, wag kayong gagamit ng gas. Kaya naman, dumi na o. Ano to? Nasa 1,500 kilometers. Madumi na mga kadeway. Linisan na lang natin yan pagka magpapalit tayo ng fly balls. Ito bula-bula at saka center spring, clutch spring. So for the meantime, ito muna i-plug natin. Okay? So yan, dito na tayo magkakaalaman. Make sure na ito yung dowel na isa, dalawa, tatapat dito sa may parang kanal. Tapos ito. Okay? So yan o, pinutulan din namin yung gold bolts kasi uumpog dito. Yan. So yan, try natin na paandarin. Kung ano yung sura niya pag nakaandar. Okay. Ayan, kapit na natin. I-cleaning din tayo. Sabay na lang natin sa pagpalit ng bola. Tara. Ayan. Tapat natin. Ito kasi kailangan na may bearing dito. Para dito. Ito. Dito yan umiikot. Dapat umiikot yung bearing na ganyan. Dapat maganda yung play. Yan. Kasi maingay ito pagka parang kumakalansing o kumikiskis pagka pangit yung niya. Ikot niya, yung play niya. Ito dapat natin dito yung dowel. Pakita mo. Ito. Dito. Yan, kailangan maitapat yan. Okay. Ayan mga kadeway, mayroon lang tayong kunting problema. Hindi naman siya problema, good problem. Itong dowel dito sa may side na to, hindi talaga kakasya kahit anong gawin natin. Nasa ibabaw lang siya, so hindi pwedeng ganyan, dapat kasi lulubog yan talaga. So dito lang naman, kasi dito na banda, pwede naman to, kasya naman, maluwag. Ito lang, masikip dito banda. So kahit na pinagbaligtad natin, wala talaga. Port natin ng konti. Tamang-tama lang naman yung pagpuput natin dito. Tanggalin natin yung mga small particles para may lapat natin. Yun, okay na. Okay natin ng konti. Yun, lumubog na. Yan, okay na yan. Tara, tapak na natin.
Kasi ito, pwede naman dito natin ilagay, pwede naman doon din natin ilagay. Yan, check natin. Yan, dito magpakita. Ayan. May palatandaan din siya ng lagay ng dowel. Ito. Yellow at green. Yellow at green din doon. So, hindi dapat nawawala yan. Yun, no? Yan, lumapat na. Lagay na lang natin yung mga tornilyo. Okay. Pwede yung sa gitna, mailalagay natin pag mapalitan natin ng ano, mahabang tornilyo. Lagay muna natin, mamaya natin higpitan. So ayan yung itong mahaba ng isa, dito sa stock, same lang din po sila ng paglalagyan. Kaya dito na makikita. Anyway, hindi na natin to maibabalik. Kasi masyadong nakaangat kasi ito eh. Maiksi, so papalitan natin ng tornilyo. So ito yung mga papalitan natin ng tornilyo. Ay ito yung hindi pumasya. Dito. Ano ba yan? Ito no? Ito, tsaka ito. Papalitan natin, tsaka sumigit na dapat yung mahaba. Higpitan na natin. Three. 4 5. Ito yung mga sumakto. 5. Tapos ito, higpitan ko pa kung kasya. Try natin. 6. So 6. Tapos testing na natin. So, yung sa gitna, tsaka ito. Ito, tsaka ito, pwede natin malagyan pero dapat mahaba yung tornilyo, tsaka yung dito. So, try natin. Dapat walang sumasayad or walang maingay. Ito, pakita mo. Ito. So, okay siya. Walang sayad. Walang maingay. Binubomba natin. Yun. Yun, try natin. Bomba. Yan, okay naman so far mga ka-DIY. Wala namang maingay, wala namang kumakalansing, wala rin kumikis-kis. Yun. So, patay natin. Yan, so okay naman. Wala namang ganong problema. So ayan lang po, recap lang po natin mga ka-DIY. Yung dito na side, yung sa gitna, ito, hindi na natin nailagay kasi maiksi. Dito, sakto kasi lubog yan ito. Nakapangibabaw. Tapos ito, nakaumbok. Ibig ko sabihin, nakaumbok din to. Unlike dito, na maiksi lang. Oh. Dito, masyado siyang humaba. Tapos yung ito, hindi nakatapat yung butas. Ito banda, hindi nakatapat yung butas. Pero dito, nakatapat. Ang hindi nalagyan sa gitna, ito tsaka ito. Ito hindi mo to talaga malalagyan, dito malalagyan mo pero magpapahaba ka ng tornilyo tapos dito. So the rest, ang ginawa lang natin, yung dito na may banda, yung lagayan ng dowel, ito, pinort natin, nakita nyo naman sa video. So ayan, sundan nyo lang po yung process na pinagawa natin mga ka-DIY. So ayan, sa mga nagtatanong, hindi sana tayo magpapalit, pero for the sake sa mga nagtatanong, nagre-request kung anong pwedeng ipalit na crankcase cover dito sa Griffin 180 natin, pang Honda PCX po na 160. Hindi 150 160. Hindi rin EDB, basta Honda PCX 160. Yun po. Hindi po siya plug and play. Kunting modification lang naman gaya nung pagpuport sa lagay ng dowel sa may left side. Tapos yung sa pag ilalagay mo yung bearing, syempre mag-DIY ka or pwede mong siyang ipapress sa machine shop. So the rest na nagastos natin dyan, yung crankcase cover, tapos itong cover na to, saka yung crankcase mismo, saka yung bearing, mabot siguro tayo ng mga 3.5 lahat na yan. Depende pa sa seller na pagkukunan ninyo. Pero kung meron sa meron sa mga motor parts na suki ninyo, mga katropa ninyo, bawasan nyo na lang siguro mga 3+, pero almost 4,000 po talaga lahat yan.
syempre, ano po talaga yun, genuine yung kinuha natin. Okay? Yan mga kadewa, napakapogi na naman yung Black Mamba. Spoiled na spoiled. Salamat pala sa sponsor. Hindi lang papabanggit ng pangalan pero maraming salamat. Sana patuloy kang biyayaan. Okay, para marami pang sponsor. So, yan. From this to this. Diba? Okay, no? Yan, shoutout natin si Euro Motors, Mitsubishi Philippines. Maraming salamat dahil meron tayong pamalit na pampapogi, mas pampapogi sa Griffin 180 natin. Actually, yung CVT kasi natin, yung makina pang ano siya ng Honda base engine po ito. So pati yung CVT natin pang PCX, EDB at Click. So yan, hoping naman natutunan naman po kayo sa vlog content natin sa ngayon. Dahil dito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa. Dahil sa HPT, sharing is Caring. caring. So yan, maraming salamat. To God be the glory and burn time. Signing off.